Sabi nila, ang pag-ibig ay parang anino. Kapag tinakbuhan mo, susundan ka pa rin nito. Pero paano kung ang aninong sumusunod sa'yo ay ang lalaking nagdulot sa'yo ng pinakamasakit na sugat sa iyong buhay? Si Santiago, ang dati mapagmataas na CEO, ngayon ay isang lalaking kontento na sa malayuang tanaw. Hindi na siya humihingi ng pabor. Hindi na siya nagbabantay para manakit, kung hindi para masigurong ligtas ang babaeng minsan niyang sinaktan. Pero hanggang kailan magtatago si Santiago sa dilim? At hanggang kailan mapapanindigan ni Jessa na hindi na kailangan ng kanyang puso ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagluha? Simulan na natin. Hindi umalis ng bansa si Jessa. Lumabas sila ng airport, sumakay ng bus at umuwi sa probinsya upang makalayo kay Santiago. Mag-isa lamang siya, kahit na anong pilit ni Alvin na samahan siya, hindi siya pumayag. Isa lang ang nais niya, ang magsimula ulit. Sa gilid ng palengke, may lumang pwesto na dati sari-sari store ang tiyahin niya. Gawa sa kahoy at kupas ang pintura. Yun ang gagawin niya, maliit na grocery na may gulay, bigas, delata, gatas para sa mga bata at konting toiletries. Simpleng pangarap niya noon pa, sarili niyang business. Bumaba na siya ng bus at pinatong ang palad sa tiyan. "We'll be okay," bulong niya. "Hindi natin kailangan ng iba, magsisimula tayo." Nagmamadaling sinalubong siya ng yakap ni Papa Edward at Mama Luisa kasama si Ana at si Eddie. Ang pamilya talagang babalikan sa sandaling kailangan mo ng karamay. Walang tanong ang mga ito, bagkus ay pantagap lamang at suporta para sa kanya. Sumunod na mga araw, puro pag-aayos sa tulong ng pamilya at ilang kapitbahay. Nagulat pa siya nang lumapit ang kapitan at sinabing isasama sa i-renovate ang tindahan niya. "Mang Edward at Aling Luisa, may programa pong barangay na pilang tindahan ninyo na i-renovate. Heto ng mga tauhan na tanda na kami kapag payag kayo." "Abay Kap, wala po kaming pambayad," ani Mang Edward. "Sagot ito ng gobyerno, kaya wala kayong babayaran," anang kapitan at sinenyasan ang mga tauhan na magsimula na magbaklas. Naglista siya sa notebook, freezer na second hand, maliit na chiller, bag of rice 25 kilogram, gulay tuwing Lunes at Huwebes. Nagulat pa siya dahil 24 hours ang trabaho ng mga taga-barangay para sa renovation ng tindahan nila. Sa unang linggo, dumating ang sako-sakong bigas na hindi niya inasahan. "Kuya, wala po akong order na ganyang kadaming bigas. Baka po mapagalitan kayo at mali ang delivery ninyo. Sa inyo po nakapangalan at address. Mabait pong may-ari ng rice mill. Minsan po nagbibigay sila ng mga bigas, lalo na sa nagsisimula pa lang." Hindi niya alam kung paano o sino, pero nagpapasalamat na rin siya. Baka ganun talaga ang mabubuting kapitbahay sa probinsya. Makalipas ang 2 araw, may kumatok na delivery van, 3 freezer at chiller, ilang kahon ng gatas at diaper. For Robles Store, donated. "Ma'am, pakipirmahan pong donasyon na galing sa Royal Foundation para sa mga nag-uumpisa sa negosyo." Kapag nga naman siniswerte. Nagbukas na ang tindahan niya noong Sabado. Tumapat siya sa harap ng pinto na may ribbon at siya mismong gumupit. Nasa likod niya ang buong pamilya at ang pari upang i-bless ang kanilang maliit na negosyo. Agad niyang binati ang unang matandang bumili ng sardinas at suka. Sumunod ang 2 bata para sa yelo at candy. Sunod ang buntis na kapitbahay para sa gatas. Konti lang ang kita, pero may kakaibang init na pumupuno sa loob niya. Sa gabing yun, pagkatapos magsara, napansin niya na parang may nakasunod sa kanya mula sa iskinita, isang lalaking nakakap at itim na jacket. Huminto siya, kinapa ang wallet sa bulsa, handang sumigaw kung kailangan. Pero nang lumingon siya, walang tao, hangin lang at mga alitap-tap sa damuhan. Pinagalitan niya ang sarili, nagiging paranoid na siya. Kinabukasan tinawagan siya ng ospital. "Ma'am Jessa, may libreng prenatal check-up at vitamins pack for the next 3 months. Courtesy ng congressman, nilista na po kita," anang doktor. "Talaga po? Maraming salamat po." "Basta maaga ka bukas ha," napahawak siya sa tiyan. "Salamat po." Pagkababa ng tawag, napating siya sa langit.
God is good all the time. Habang dumadami ang suki, lalo siyang ginaganahang mabuhay ng tahimik. Bawat madaling araw, inaayos niyang paninda. Ang mga kamay niya'y napapagod sa trabaho pero ang puso niya unti-unting kumakalma. Hindi alam ni Jessa sa may gilid ng waiting shed na katapat ng tindahan niya may nakaparadang itim na van gabi-gabi. Madalas patay ang ilaw, minsan bukas ang cabin lamp at sa loob may lalaki nakatitig sa tindahan at pinapanood kung paano niya ipatong ang palad sa tiyan pagkatapos magbilang ng barya. Si Santiago, minsan kinakabahan siyang baka mahuli siya ni Jessa sa pagbabantay. Minsan tumatawa siya sa sarili. CEO noon, stalker ngayon. Pero sa bawat tingin niya kay Jessa na humahawak sa tiyan, hindi na nanalo ang pride, palaging pusong nauuna. Kung sino-sinong inuutusan at binabayaran niya upang gawing maayos at komportable ang buhay ni Jessa. Kapag may kulang sa grocery, isang kahon ng itlog, batch ng sardinas, bigas, para itong mahiwagang sumusulpot kinabukasan. Kapag umuulan at may tumutulo sa bubong o may nasira, may karpenterong biglang dumarating na kunwari ay pinadala ni Cap. Sana lang di mahalata ni Jessa. Isang hapon, natagalan si Jessa sa palengke. Umuulan, bitbit niyang ilang plastic na pinamili na hindi na dapat niyang buhatin pero wala siyang makitang tricycle. Nagtalikod lang siya sandali at nang muli siyang humarap, may lalaki na nag-aalok ng tricycle. Salamat, sabi ni Jessa. Otomatikong magalang niyang sabi. Ma'am, baka naghahanap po kayo ng service. Ibibigay ko pong number ko. Mura lang pong singil ko, kung ano lang ang pamasahe. Nagpasalamat siyang muli at tinanggap ang papel na may number. Malakas ang ulan. Tinatapos niyang inventory bago umuwi. Sa labas, malakas ang kulog at kidlat. Nakarinig siya ng mga yabag, hindi niya alam kung hangin lang o asong gala. Nagpapasalamat siya dahil naging maganda ang dali ng customer sa tindahan. Sa ospital, sinabi ng doktor na maganda ang heartbeat ng baby. Umuwi siya na may dalang printout ng sonogram, dinikit sa pader, sa likod ng counter at nilagyan ng maliliit na puso sa gilid. Kumina ang ulan at palubog na ang araw. Nagpasya siyang bumili ng pako at electrical tape sa hardware sa kabilang kanto at iniwan si Ana na nagbabantay. May dala siyang payong. Pagliko niya sa iskinita, halos sumalpok siya sa isang lalaking nakakap. Basta ang laylayan ng jeans nito. May mga patak ng putik sa sapatos. Pagliko ni Jessa sa iskinita, nabangga siya ng isang lalaking nakakap at naka-shades. Basta ang laylayan ng jeans nito, may putik pa sa sapatos. Sorry, mahina niyang sabi. Kusang hinigpitan ng hawak sa payong. Yukong-yuko ang lalaki, parang nagtatago sa anino. Titingala sana siya nang biglang may malilit na daliri na kumalabit sa palda niya. Miss, ate, tulong po, hingal na isang batang lalaki. Pawis at nanginginig ang mga mata, namumugto. Nawawala po ako. Hindi ko mahanap ang daan pa uwi. Nalingon si Jessa sa bata. Pagbaling niya ulit sa lalaki, wala na. Mabilis tong tumalikod at naglakad palayo. Anong pangalan mo? Ano nangyari? Tanong ni Jessa. Inililis ang basang bangs ng bata. Alex po, pinahid nito ang luha. Umalis po ako sa bahay kasi hinahanap ko po yung tatay ko na matagal nang hindi umuuwi. Umigting ang dibdib niya para sa bata. Totoo palang kapag naging isang ina, ang babae ay mas gustong lalong lumambot ang puso. Sige, may hinahang sagot ni Jessa. Sasamahan kita sa barangay outpost. Doon tayo hingi ng tulong para makabalik ka sa inyo. Hinakbayan niya ang bata upang payungan. Naglakad sila, iniiwasan ng mga mabababaw na baha. Sa outpost, isang pulis ang sumalubong. Sir, may batang nawawala, paliwanag ni Jessa. Hinihimas ang balikat ni Alex. Ako na pong bahala, ma'am, ani PO1. Maingat ang tono. Ano pangalan ng mama mo, iho? Matet po, sagot ng bata nanginginig. Sinulat ni Jessa ang sariling number at pangalan sa logbook. Kung kailangan ng witness o kasama, tawagan niyo po ako. Thank you, ma'am. Habang lumalabas siya ng outpost, tumigil si Alex at biglang yumakap sa kanya. Salamat po, bulong ng bata. Walang anuman, sagot ni Jessa, pilit na nakangiti. Makikita mo rin ang daddy mo, huwag kang umiyak. Natigilan siya, paano kung anak niya ay hanapin din ng tatay nito paglaki? May kumurot sa puso niya. Pagbalik niya sa tindahan, nadatnan niya si Ana na nag-aayos ng paninda. Ate, ayos ka lang ba? Pwede na ba ako umuwi?
Okay lang, sige mauna ka na. Tinapos niya ang inventory at nagbilang ng barya. Naglista ng kulang na hinahanap ng Mami Mili. Maya-maya biglang bumigat ang ulo niya. Parang umiikot ang paligid. Akala niya gutom lang pero nagdilim na ang paningin niya. Humakbang siya palabas ng tindahan para sumagap ng hangin. Napahawak siya sa poste. Umikot ang paligid. Tulong! Aniya, halos pabulong. Mula sa kanto, may dumating na anino, isang lalaking nakakapat na shades ang bumaba mula sa itim na van. Mabilis ang hakbang patungo sa kanya. Bago pa siya bumagsak, nasalo na siya nito. Malakas sa mga bisig nito na bumuhat sa kanya. Hindi niya na nakitang mukha ng lalaki na tumulong sa kanya. Nagdilim na ang paningin niya. Tahimik ang buong silid ng ospital, tanging tunog ng heart monitor at mahinang lagaslas ng ulan sa labas ang maririnig. Nasa tabi ng kama si Santiago. Nakaupo, hindi gumagalaw, parang natatakot na baka magising si Jessa. Inabot niya ang kamay ni Jessa, maingat na maingat. Ilang minuto na siyang nakatitig lang kay Jessa, basta ayaw niyang umalis. Sorry, mahina niyang bulong sa pagitan ng mga hikbi. Ang tanga ko, dapat noon pa kita inalagaan. Hinaplos niyang buhok ni Jessa, ninayos ang kumot at marahang hinalikan sa noo. Isang halik ng pagsisisi, isang halik ng pangakong hindi na mauulit ang sakit na idinulot niya. Lumuhod siya, ipinatong ang noo sa kamay nito at doon natuluyang bumigay ang lahat ng kinikimkim. Tumulong luha niya. Kung maririnig mo lang ako, bulong niya. Hindi mo alam kung gaano ko gustong bumawi. Bago siya tuluyang lumabas ng silid, yumuko siya ulit, idinikit ang labi sa pisngi nito. Pagmulat ni Jessa, puti ang kisame. Malamig ang kwarto at may IV siya sa braso. Napakurap siya, nag-ipon ng lakas. Umupo ng bahagya, hinaplos ng tiyan, takot at takot sa maaring sagot. Baby, bulong niya, nangihinig. Pumasok ang nurse. Ma'am Jessa, wag po muna kayong gagalaw. Wag po kayong maglala. Safe po kayo si baby. Bumaba lang po ang BP ninyo. Na-stress po kayo siguro. Napasingap siya. Napapikit, tumulo ang unang luha, isang na may kasamang pasasalamat. Salamat po. Paano po ako nakarating sa ospital? May matandang lalaki po na tumulong sa inyo. Nakita raw po kayo sa harap ng tindahan at tinimatay. Anong nurse? May tatanong pa sana siya nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Alvin, hawak ang bouquet ng white lilies at isang paper bag ng prutas at soup. Nasa likod nitong nanay at tatay niya, pati si Anna at si Sadie. Jessa, sabi ni Alvin, lumapit sa kama, halatang hindi makahinga sa kaba. Kumusta ka? I came as soon as I heard. Okay kami ng baby, ani ang mahinang ngiti. Huwag kang mag-alala. Niyakap siya ng mama Luisa niya. Umiiyak habang si Papa Edward naman ay nagdasal ng pasasalamat. Anak, ingatan mo sarili mo, sabi ng kanyang ina. Humahaplos sa buhok niya. Inabot ni Alvin ang soup. Kumain ka para makabawi ka ng lakas. Sa labas ng ospital, sa loob ng itim na van, nakaupo si Santiago, hawak ang ultrasound photo. Nanginginig ang kamay niya tila may nakadagan na mabigat sa dibdib. Pinunasan niyang luha gamit ang likod ng palad. Nangingiti kahit na nasasaktan. Good job, little one, bulong niya sa picture. But si daddy dito, hindi man ako makalapit pero nandito ako. Pinagdarasal ko na sana magkaayos na kami ng mommy mo. Sumilip siya sa rearview mirror. Sa pintuan ng ospital, lumabas si Alvin. May kausap sa phone. Tumigas ang panga niya pero hindi siya bumaba. Nag-vibrate ang cellphone niya. Tumatawag si Luther. Bro, cleared ng bills. Hiningan tayo ng pangalan pero sinabi kong foundation. Anong susunod bro? Salamat bro. Nag-iisip pa ako ng susunod na hakbang. Sasabihan kita agad. Sa nakikita ko sa inyo ni Calix, ayoko nang mag-asawa. Anitong natatawa. Sinasabi mo lang yan. Kapag tinamaan ka ni Cupido, lagot ka na. Seryoso bro, napapabayaan mo ng Aquino Group sa kababantay mo kay Jessa. Mabagal ang lakad ni Jessa habang lumalabas ng ospital. Hawak ang maliit na bag at discharge papers. Amoy pa ng alkohol at gamot ang paligid at kahit maaliwalas ang umaga, mabigat pa rin ang dibdib niya. Sa cashier's counter, tinanong niya ang nurse. Miss, magkano pong bill ko? Ngumiti ang nurse. Ma'am, settled na po. Fully paid. Binayaran po ng asawa ninyo. Natigilan siya. Ha? Sinong asawa? Ngumiti lang ulit ang nurse sabay abot ng bouquet ng pulang rosas. Iniwan din po ito para sa inyo. Kinuha niyang bulaklak. Saglit siyang natigilan.
Alvin, bulong niya. Pilit na pinapakalmang sarili. Malamang si Alvin to. Lumabas siya ng ospital at naglakad papunta sa malapit na butika para bumili ng mga vitamins. Nagsisimula ng umambon kaya binuksan niya ang payong. Habang naglalakad may biglang huminto sa kabilang kalsada. Isang lalaking nakatayo sa waiting shed. Nakakapito at nakaitim na jacket. Basang-basa ng ulan pero hindi man lang gumagalaw. Parang pamilyarang tindig. Yung balikat, yung paraan ng pagtayo, may kung anong kirot na gumuhit sa dibdib niya. Pero bago niya pa masilayan ng malinaw, dumaan ang isang jeep. Pagbalik ng tingin niya, wala nang lalaki. Inawat niya ang sarili nang pumasok sa isip ang taong gusto niyang kalimutan. Hindi na dapat umuupo pa sa puso't isip niya. Kinabukasan, maagang nagising si Jessa, maaliwalas ang umaga. Pinahid niya na munang luha na hindi niya alam kung bakit tumulo. Masyado siyang emosyonal nitong nakaraang araw. Pagbukas niya ng pinto, napansin niya na may nakasabit na eco bag. Mabilis niyang binuksan ito. Sa loob may mga vitamins, supplements at gatas. Alvin, mahinang sabi niya, napakamot siya sa ulo. Sasabihan niya ito na tigilan na ang pagbibigay ng kung ano-ano sa kanya. Ayaw niyang umasa ito dahil wala na sa plano niyang pumasok sa isang relasyon. Lumipas ang ilang araw, abala siya sa tindahan, nag-aayos ng paninda, nag-aabot ng sukli, nakangiti sa mga suki. Hapon nang magpasya siyang umuwi nang dumating si Ana. Matutulog muna siya para makapagpahinga. Tatawid na sana siya sa pedestrian lane na biglang may marinig siyang malakas na busina. "Miss, tumabi ka!" Sigaw ng isang lalaki na kinagulat niya. Paglingon niya, papalapit ang isang truck. Mabilis sa tila nawala ng preno, labis ang kanyang sindak. Napapikit siya. Pero bago pa man siya mahagip, may dalawang brasong humila sa kanya palayo. Napayakap siya sa dibdib ng lalaki. Malakas ang ulan. Mabigat ang hangin. Sandali silang parehong hindi kumikilos. Ramdam niyang mabilis na tibok ng puso nito, halos kasabay ng kanya. Dahan-dahan siyang tumingala. Ang mukha ng lalaking humawak sa kanya, may suot na cap at shades. Pero kahit hindi pa nito inaalis, kilala niya na. "Santiago," mahina niyang sabi, halos hindi marinig. Parang biglang huminto ang oras. Binawi niya kaagad ang mga kamay, mabilis na tinulak ito. "Anong ginagawa mo dito?" Halos sigaw niyang nanginginig, hindi malaman kung sa galit o sa takot. Basang-basa si Santiago, ang buhok na nakalapat sa noo, ang mga mata nagmamakaawa. "Jessa, hindi mo ba ako titigilan? Makinig ka muna, mag-usap tayo." "Mag-usap?" Tumawa siya ng mapait. "Tungkol saan? Hindi mo kailangan magpanggap na may malasakit ka. Tapos na tayo." May panginginig ang boses ni Jessa pero matatag pa rin ang tindig. "Hindi mo kailangan magpakita at lumapit sa akin. Hindi ko gustong guluhin ka. Pero hindi ko kayang mawala ka. Tawarin mo ko sa lahat ng kasalanan ko." "Ayoko na. Tama na," sigaw niya. "Uminahon ka. Baka makasama sa'yo sa anak natin. Kung talagang concern ka sa akin, hindi mo na ako guguluhin. Ayoko makita ka pa." "Jessa, please." Aniya tumakbang na paatras. "Umalis ka na." Sa bawat takbang niya, ramdam niyang bigat ng puso. Pero hindi na siya lumingon. Pagkatapos ng gabing yun, pinilit ni Jessa na bumalik sa normal. Pinilit niyang binubura ang lahat ng alaala ni Santiago para sa kanya. Sapat nga ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang simula nilang mag-ina. Araw-araw maaga siyang gumigising, inaayos ang paninda at naglilinis ng harap ng tindahan. Sa kabilang panig ng kalsada, sa itim na van, nakaupo si Santiago. Tahimik, hawak ang cellphone. Pinapanood si Jessa habang nag-aayos ang tindahan. Minsan pagod na pagod siya sa pagtatrabaho online pero kapag nakikita niya si Jessa na nakangiti habang nag-aabot ng paninda ay sapat na. Hindi niya kailangan lumapit sa ngayon. Hindi niya kailangan marinig na napatawad siya. Ang mahalaga, nakikita niyang ligtas at masaya ito. Tumawag si Luther. "Bro, hindi ka pwedeng ganito palagi. Para kang stalker." Tumingin siya sa labas sa direksyon ng tindahan. "Hindi ko siya sinusundan bro, binabantayan ko lang." "Same thing," sagot ni Luther. "Santiago, kailangan mo nang bumalik sa Aquino Group. Hindi ka pwedeng mawala ng matagal." Tahimik siyang saglit bago sumagot. "I'm working online. Pero iba pa din kung nasa opisina ka. Puro delay daw ang transaction mo dahil hindi ka makapirma kaagad." "Kinuha kong assistant si Maya. Nabait na bata yun. Susunod sa lahat ng utos ko.
Mabait? Naku, base sa may experience ko, napakatapang ng babaeng yun. Bakit parang ibang tono mo nang nabanggit ko si Maya? Himig panunokso niya. Bro, huwag mo kaming isip at hindi lalayag o hindi lulubog. Anitong nakatawa. Kinagabihan umuulan pa din. Walang kuryente sa buong barangay dahil sa nasirang poste kaya nagsara na siya. Biglang umilaw ang harapan ng store, bagong solar lamps at nakakabit sa poste. Habang naglalakad siya pauwi, bitbit ng payong at maliit na bag na naglalaman ng benta. Dumaan siya sa tapat ng barangay plaza. Sa ilalim ng streetlight, may nakaupo sa bench sa waiting shed. Nakaitim na jacket at kapang lalaki. Hindi niya nakikita ng buong muka pero alam niya kung sino to. Tumigil siya. Hindi siya lumapit. Hindi rin to gumalaw. Paglingon niya, nakita niya nakatingin to sa kanya. Puno ng pangungulilang mga mata. Humugot siya ng hininga. Tumalikod at naglakad pa uwi. Napansin niya na sumunod dito sa kanya, bagamat may distansya. Bakit mo ako sinusundan? Singhal niya. Gusto lang kitang ihatid. Ani? Ni Santiago. Si Santiago, mula sa pagiging makapangyarihan, ay naging isang anino na lang sa buhay ni Jessa. Sa kabilang banda, si Jessa naman ay nagpapakita sa atin kung paano bumangon mula sa pagkakawasak. Minsan ang paglayo, hindi pag-iwas sa sakit, kundi isang paraan ng pagprotekta sa sariling kapayapaan at sa kinabukasan ng isang inosenteng buhay na nasa sinapupunan niya. Ang aral ngayong araw, ang tunay na pagsisisi hindi nasusukat sa lalaki ng iyong nagawa, kundi sa lalim ng iyong pagbabago. Kung talagang mahal mo ang isang tao, minsan ang pinakamabuting paraan ng pagpapakita nito ay ang pagbibigay ng espasyo para makahinga sila, kahit pangkapalit nito ay yung sariling pangungulila. Sa tingin ninyo handang, kailan magtatagal ng ganitong setup? Magtagumpay ba si Jessa na burahin si Santiago sa kanyang puso o sapat na ba ang pagbabantay ni Santiago para muling mabuksan ang pintuang matagal nang nakasara? Yan ang ating pakatutukan sa susunod nating kabanata.